Magandang araw mga kapwa ko sa Nusenyo. Sabay-sabay nating alamin ang mga paksa't usaping tinalakay sa ika-30 regular na sesyon ng Sangguniang Bayan ng San Jose, Batangas, Miyerkules, Marso 4, 2026. Nagpahayag ng isang talumpati si Kagalang-galang Benito P. Atienza kaugnay sa matagal nang nakabinbing kapasyahan ng kapulungan hinggil sa Yakap Center. Ito ay ang kapasyahang pinamagatang a resolution requesting Honorable Mayor Reggie A. Vertusio through the Office of the Municipal Health Officer to establish a butika ng bayan in the municipality of San Jose, Batangas, providing funds for its operation and for other purposes as a requirement in the preparation for the municipality's Yakap Center. Ayon sa kanya, maaring hindi agad maisakatuparan ng nasabing kapasyahan ng Municipal Health Officer sapagkat ang naturang pasilidad ay wala pang license to operate. Ipinaliwanag din niya na ang Yakap Center ay hindi lamang nakatuon sa pagtugon sa mga may sakit na mamamayan, kundi nagsisilbing tanggapan para sa mga individual na naghahangad ng konsultasyon. Nagpahayag din ng isang talumpati si Kagalang-galang Raven A. Arcelia hinggil sa suliraning kinakaharap ng Barangay Galamay Amo, partikular sa Sitio Alagaw kung saan idinaraing ng mga residente at maging ng mga driver ng mga sasakyan ang sira-sirang kalagayan ng kalsada at ang hindi natuloy na konstruksyon nito sa nasabing barangay. Ipinaabot niya na batay sa impormasyong kanyang nakalap mula sa tanggapan ng municipal engineer, ang naturang proyekto ay nagmula sa isang pambansang pamahalaan, partikular ang Department of Public Works and Highways o DPWH, na inalisan ng pondo dahilan ng pagkaantala ng nasabing proyekto. Gayunpaman, iminungkahi niya na ang nasabing usapina ay mai-refer sa kaukulang komite ng kapulungan upang higit na mapag-aralan, matalakay at malagyan ng nararapat na aksyon o posibleng paglaanan ng pondo para sa kapakinabangan ng mga apektadong mamamayan. Ipinaabot naman ng ating pangalawang punong bayan, Kagalang-galang Valentino R. Patron, sa mga mamamayang Sanosenyo na patuloy na ginagampanan ng mga miyembro ng Sangguniang Bayan ng mga tungkuling nakaatang sa kanila sa kabila ng iba pang kinakailangang isaalang-alang na tungkulin bilang mga lingkod bayan. Minabuti po ng lahat ng Sangguniang Bayan na pumunta sa Maynila at doon magsesyon para po tuparin ang tungkulin na nakaatang sa atin na tuwing Wednesday ay magkakaroon po ng sesyon. Malaking gastos po sa bawat isa sa atin ito. Tayo nag-ambagan pa. Pero tinupad po natin ang ating tungkulin. So ito po ay isang napakaganda na inisyatibo ng Sangguniang Bayan. Para hindi tayo titigil ng pag-sesyon at doon tayo pupunta sa ating mga kasama. Yun lang po sa mga kasama. Kaugnay nito, minarapat ng kapulungan na idaos ang pagsasagawa ng regular na sesyon sa Maynila sapagkat ang karamihan sa mga miyembro nito ay kinakailangang dumalo sa isang seminar na pinamagatang 2026 National Congress and First Quarterly Continuing Local Legislative Education Program o CLLEP na ginanap sa World Trade Center. Isang katanungan naman ang ipinarating ni Kagalang-galang Jose Ner sa magbing sa punong ehekutibo hinggil sa pagkakaroon ng datos ukol sa ating mga kababayang maaaring apektado ng kasalukuyang tensyon at armadong sigalot sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa rehiyon ng Gitnang Silangan. Layunin nito na magkaroon ng sapat na batayan ng lokal na pamahalaan sa pagbalangkas sa mga kaukulang plano at hakbang upang mabigyan ng nararapat na tulong at agarang aksyon ang mga mamamayan na maaaring maapektuhan ng nasabing sitwasyon. Matapos sa mga naging pahayag ng mga nabanggit na mambabatas, dumako naman ang kapulungan sa pag-uulat ng kani-kanilang committee reports. 2 paksang iniulat ng Committee on Finance, Budget and Appropriations, katuwang Committee on Barangay Affairs. Unang paksa ay tumutukoy sa annual budgets for fiscal year 2026 ng barangays Balagtasin First, Lalayat at Poblasyon Barangay 2. Ang nasabing pagtalakay ay naglalayong matiyak ang paglalaan ng kaukulang pondo
para sa maayos na pagpatupad ng mga programa at proyekto at pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan sa mga nabanggit na barangay. Matapos ang masusing pagsusuri, ito ay nagkaroon ng paborableng pasya at opisyal na pinagtibay ng kapulungan sa itinakdang araw ng sesyon. Pangalawang paksa naman na iniulat ng parehong nabanggit na komite ay ang Sangguniang Barangay Amendment Ordinance of Poblacion Barangay 1, an amendment to Ordinance Number 01 Series of 2019 entitled An Ordinance Imposing Taxes, Fees, and Charges pursuant to the provisions of the Local Government Code of 1991, Republic Act 7160, and providing penalty for violation thereof. Minabuti ng naatasang komite na ang nasabing ordinansa ng Poblasyon Barangay 1 ay ibalik sa kinauukulang sangguniang barangay upang magsagawa ng mga kinakailangang pagsasaayos. Kaugnay nito, ang sangguniang barangay ay minabuting payuhan ng mga sumusunod. Una, mahigpit na pagsunod sa mga limitasyong itinakda ng Section 152 ng Republic Act No. 7160. Pangalawa, tiyakin ang pagsunod sa mga patakarang nakapaloob sa DILG-DOF Joint Memorandum Circular No. 2019-01. Pangatlo, gamitin ang itinakdang format at sundin ang mga ipinatutupad na patnubay alinsunod sa BLGF Memorandum Circular No. 020-2019 at panghuli, isagawa ang lahat ng kinakailangang procedural requirements bago muling isumite ang nasabing kautusan o ordinansa para sa pagsusuri. Sa oras na matugunan ng mga nabanggit na impormasyon, ang binagong ordinansa o kautusan ay maaaring muling isumite sa kapulungang ito para sa kaukulang aksyon. Pangatlo namang nag-ulat ay ang Committee on Finance, Budget and Appropriations, katuwang Committee on Youth and Sports Development, hinggil sa Sangguniang Kabataan Barangay Annual Budget for Fiscal Year 2026 ng Barangay Lapu-Lapu First. Ang paksang ito ay nagkaroon ng paborableng desisyon mula sa nag-ulat na komite sa layuning matiyak ang maayos at napapanahong alokasyon ng pondo ng barangay na magsisilbing gabay sa epektibong pagpapatupad ng mga programa at proyekto para sa mga kabataang Sanosenyo sa buong kasalukuyang taon. Pang-apat na nag-ulat ay ang Committee on Peace and Order and Public Safety hinggil sa Proposed Peace and Order and Public Safety Plan o POPS Plan and Local Anti-Drug Plan of Action o LADPA of the Municipality of San Jose, Batangas for the year 2026 to 2028. Matapos ang masusing pagsusuri at pagsasaalang-alang, inirekomenda ng naatasang komite na ang POPS Plan at LADPA ng Bayan ng San Jose ay bigyan ng paborableng desisyon sa kondisyong ang dalawang nasabing plano ay nakaangkla sa Comprehensive Development Plano CDP at Local Development Investment Program o LDIP upang matiyak ang pagkakahanay nito sa pangkalahatang layunin at mga prioridad sa pagpapaunlad ng ating bayan. Isang paksa naman ang napabilang sa urgent matters sa ilalim ng Order and Calendar of Business ng nasabing bilang ng sesyon. Ito ay hinggil sa Memorandum of Agreement o MOA between the Local Government Unit of San Jose, Batangas and Dr. Bonifacio A. Masilungan Integrated National High School in relation to Work Immersion Partnership. Ang nasabing mungkahi ay agad na sinuportahan ng mga kasapi ng kapulungan at agad na pinagtibay sa nasabing bilang ng sesyon upang agad na makapagsimula ang mag-aaral sa kanyang internship o work immersion, makapagsanay at makakuha ng praktikal na kaalaman at karanasan sa aktual na operasyon ng lokal na pamahalaan. Isang paksari nang nagkaroon ng paborableng pasya mula sa naging talakayan ng kapulungan na nakapailalim sa Business for the Day. Ito ay tumutukoy sa amendments to certain provisions in the new internal rules of procedures of Sangguniang Bayan of San Jose, Batangas, partikular ang mga sumusunod na probisyon. Una, pagdaragdag ng probisyon sa ilalim ng Rule for Presiding Officer, Section 4.2 na nagtatadhana na ang tagapangulo ng pagpupulong ang presiding officer ay maaaring makilahok sa mga deliberasyon ng kapulungan alinsunod sa umiiral na mga alituntunin at kinikilalang mga praktis ng parlamentaryong pamamaraan. Pangalawa,
Rule 7, Regular and Special Session, Section 7.1, kung saan minabuting i-adjust ang oras ng sesyon ng kapulungan kung saan ito ay ginawang alas 9 ng umaga kada Miyerkules na noon ay nagsisimula ng alas 8:30 ng umaga upang mabigyang daan ang pagsasagawa ng caucus meeting ng samahan bago ang pagsisimula ng sesyon o deliberasyon. Sumunod, Rule 9, Order of Business, Section 9.2. Ito ay nagtatakda na ang preparasyon para sa pagsasagawa ng Order of Business ng Sangguniang Bayan ay isasagawa ng Committee on Rules and Privileges tuwing araw ng Lunes sa tulong ng Sekretariat at imamamahagi sa mga miyembro nito sa parehong araw sa hapon. Pang-apat ay ang pagsasaayos sa pagkakaroon ng minor na koreksyon sa seksyon na nakapaloob sa ilalim ng Rule 11, Votes and Voting, Section 11.11. Panglima ay Rule 13, Committee, Section 13.12, Other Standing Committees, kung saan naitalaga si Kagalang-galang Jose Nerce Magbinga bilang bagong chairman o tagapangulo ng Committee on Games and Amusement, samantalang si Kagalang-galang Ralph Anthony B. Macalintal ay naitalaga naman bilang vice chairman ng parehong komite kasama ang mga miyembro nito na sina Kagalang-galang Joey G. Mendoza, Kagalang-galang Arnold M. Cumilla, at Kagalang-galang Benito P. Atienza. Samantalang bilang chairman ng Committee on Peace and Order and Public Safety, naitalaga naman si Kagalang-galang Arnold M. Cumilla bilang kinatawan sa People's Law Enforcement Board of PLEB alinsunod sa Section 43B1 ng Republic Act No. 6975 at DILG Memorandum Circular No. 2017-154. Pang-anim, Rule 14, Committee Reports, kung saan itinakda ang 28 araw na panahon para sa naatasang komite sa pagsasagawa ng masusing pagsusuri at kaukulang aksyon sa mga panukala, kapasyahan at iba pang usaping iniatas sa kanila at upang makapagbigay ng kanilang ulat at kaukulang rekomendasyon sa kapulungan. Panghuli, Rule 15, Journal and Record of Proceedings, Section 15.5, Signing of Minutes, kung saan itinalaga na ang bawat miyembro ng kapulungan ay inaasahang lumagda sa bawat dokumento sa loob ng 14 na araw ng kalendaryo matapos ang pag-aproba ng bawat minutong tala ng pagpupulong. Ang mga naitalang pagbabago ay nagsilbing gabay sa mas maayos at sistematikong pagpapatupad ng tungkulin at mga gawain ng kapulungan na naglalayong tiyakin ng malinaw at maayos na daloy ng operasyon, mas angkop na alokasyon ng responsibilidad sa bawat komite, at mas epektibong koordinasyon at pakikipagtulungan sa pagitan ng lahat ng nagkakaisang miyembro ng Sangguniang Bayan. Atin ding balikan ang isa sa makasaysayang selebrasyong idinaos sa ating munisipalidad. Noong ika-1 ng Marso, matagumpay na idinaos ang 15th Dr. Fed Del Mundo Annual Bulilit Teen Health Workers Program na dinaluhan ng iba't ibang delegado mula sa iba't ibang lugar at probinsya, gayon din ng mga profesional na panauhing pandangala. Sa nasabing aktibidad, nagpakitang gilas ang kani-kanilang representanting bulilitan teen health workers sa mga sabayang paligsahan kabilang ang on-the-spot drawing contest, sabayang pagbigkas, epilepsy and return demo, teen peer reporting, teen quiz bee, bulilit quiz bee, teen Zumba competition, at bulilit Zumba competition. Sa inisyatibo ni Kagalang-galang Benito P. Atienza, Pangulo at tagapagtatag ng Bulilit and Teen Health Workers, nabigyan ng pagkakataon ng mga kabataan na maipamalas ang kanilang natatanging husay at talento.
Ang nasabing programa ay nagsilbing plataporma upang higit pang mapagtibay ang pagkakaisa at may taguyod ang mas matibay na samahan hindi lamang ng mga Batanggenyo kundi ng lahat ng mamamayang Pilipino mula sa iba't ibang bahagi ng bansang Pilipinas. Muli, ipinaabot ng kapulungan sa pamumuno ng ating pangalawang punong bayan na kagalang-galang Valentino R. Patrona ang kanilang taos-pusong pasasalamat sa lahat ng taong nakiisa, tumulong at sumuporta upang maging matagumpay ang nasabing selebrasyon. Tuloy sa pangangalaga para sa susunod. Ang bawat kasapi ng sangguniang bayan ng San Jose, Batangas sa pamumuno ng ating pangalawang punong bayan, kagalang-galang Valentino R. Patrona ay gumaganap sa kanilang tungkulin na maghatid ng serbisyo para sa kapakinabangan at kapakanan ng bawat isang San Joseño, saan mang lugar, anumang oras, sa lahat ng panahon at sa bawat pagkakataon. Mabuhay ang San Jose! Mabuhay ang bawat San Joseño!